Mali nga rin ba ang touch move? Wala muna tayong context tignan muna natin siya as a structure. So grammatically speaking, mali ito. Kasi pag in-analyze natin yung touch, pwede siyang verb, 'di ba? Yung move pwedeng noun. So pag ganyan yung structure, verb plus noun siya, ibig sabihin this one is the object of the verb. So ang ibig sabihin touch the move. Ay hindi naman yung ibig sabihin niya, 'di ba? So it doesn't make sense. Pwede rin siya na verb yung touch, yung move ay verb din, pero we don't structure verbs like this na side by side tapos wala lang pinagtabi lang natin. Mali siyang structure, so hindi rin. Pwede rin naman yung touch ay noun. Tapos yung move ay noun. Pero again, kapag may noun series tayo, hindi naman natin nilalagay na ganyan. So in terms of grammatical relationship, lahat sila wala. So yes, mali siya kung titignan lang natin yung touch move on its own. Kung walang konteksto, hindi siya mag-make sense. Napunta naman tayo sa konteksto niya. Alam naman natin na ginagamit yan sa mga games, lalo na sa games of chess. At sa konteksto na to, pinaiikli natin yung isang rule. Ano yung rule na yon? If you touch it, you move it. That's the rule. At kung ganun nga yung context, pwedeng maging tama yung touch move kung lalagyan natin siya ng hyphen. So, magiging one unit siya na pwedeng maging compound adjective. Magde-describe siya sa kung anong uri ng rule yung pinag-uusapan. So, halimbawa, we must follow the touch move rule. So in this case, ginamit natin yung hyphenated version ng touch move para maging isang unit na magmo-modify ng rule. Anong klaseng rule? Yung touch move na rule. Same kapag tinanong natin, halimbawa, is this a touch move game? So dito, again, hyphenated version yung ginamit natin and nagde-describe siya sa kung anong klaseng game. Touch move game siya. So again, kung ang concern nyo ay yung correctness pag nagsusulat kayo or sa formal writing or sa exams, i-hyphenate nyo lang yan para maging tama siya. Then again, kung actual na game na siya at may sumigaw ng touch move, spoken English naman na to, so hindi mo na masasabi kung hyphenated ba yun or not. Pero as a structure, nagme-make sense na siya kasi may konteksto. At the same time, alam mo na galing siya sa if you touch it, you move it, o kaya naman pinaikling, we follow the touch move rule. Siyempre, imbis na sasabihin mo, we follow the touch move rule here, hindi mo na sasabihin yun, touch move na lang sasabihin mo. Pero alam mo na may pinanggagalingan siyang meaning at game jargon siya and it's highly acceptable.